Ang ating kwentuhan napapakinggan kahit saan. Samahan niyo ako sa bawat kwento na pwede natin pag-usapan. At sa bawat kwentuhan, lagi kang kasama. Ako si Gab Humilde Villegas at ito ang Kwentuhang Random, the podcast. Hello guys! Welcome sa isa na naman panibagong edisyon ng ating kwentuhan. At sa episode na ito ay pagkukwentuhan natin ang isa sa mga pinakamahalagang events sa Simbahang Katolika. Walang iba kundi ang World Youth Day na sinimula ni Pope John Paul II noong 1980s at noong 1995, isa tayo sa naging host para dito. No? At ito pa rin ang pinakamalaking World Youth Day na naisagawa throughout the history na umabot sa 5 milyon. And this time, itong nangyaring World Youth Day sa Lisbon, sa Portugal, umabot sa 1.5 milyon ng mga kabataang Katoliko ang umattend sa closing mass netong August 6. And isa sa mga dumalo sa nasabing pagtitipon ng aking kaibigan, walang iba kundi si Kuya Mark Naga mula sa Diocese of Pasig. Hello Kuya, welcome sa ating kwentuhan. Unang tanong, so paano ka nag-start na mag-serve sa simbahan? Paano mo naramdaman yung calling mo na paglingkuran sa So ayun, papakilala lang ulit din ako. So ako nga pala si Mark Daniel Naga from Santa Clara de Montefalco Parish sa Pasig City. So nag-start ako mag-serve since 2011. Medyo bata pa. Ilang taon ako nun? Mga 14 years old or 13 years old ako. So nag-start ako as a choir. Actually may nag-invite lang sa akin na youth. During procession, sabi niya, sali ka sa amin, ganyan. Tapos masaya naman daw. So sumali ako doon from 2011. Nag-start na ako mag-serve as a choir. Ang tawag sa amin ay Voice of Lyrical Choral. And then nagtuloy-tuloy yung pag-serve ko kasi feel ko calling din sa akin yun na mag-serve sa simbahan kasi nag-enjoy talaga ako, and then marami akong natutunan hindi lang about sa simbahan kundi about din sa music, syempre sa church music. And then after nung naging college naman ako, nakilala ko si Gab. So, nasa isa kaming ministry. So, ang tawag doon ay PUP, sa PUP, Campus Ministry under ng Archdiocese of Manila. Doon mas lumalim pa yung pananampalataya kong Katoliko at yung eager na mag-serve sa simbahan kasi marami kaming formation doon, ang dami namin pupunta kami sa iba't ibang lugar, and then ang daming retreat, recollection, hindi lang sa loob ng ministry pero syempre sa Archdiocese din, marami ding activity sa Archdiocese. And then pagka-graduate ko, syempre hindi naman ako huminto mag-serve until now. Nandito pa rin ako sa parokya namin, simbahan ako ngayon at may formation sa babae. So yun, nagtuloy-tuloy from 2011 until 2023. Napunta rin pala ako sa Santo Domingo Church. So naging active din ako doon sa youth doon kasi mga Dominican. And then after Santo Domingo, bumalik ulit ako sa Santa Clara. And then ngayon, part na ako ng Ministry of Altar Server and then also PYM Core ng aming parokya. So Kuya, kailan yung naging first time mo na mapili ka as delegate for the World Youth Day, and paano yung naging selection process ng dito sa parish pa lang? Mm-mm. Okay. So dito sa parish, August 6 last year, 1 year bago mag-World Youth Day proper. So nagpalabas ng video si Bishop Milo. Actually, kapitbahay lang namin si Bishop. Ayan yung Bishop Palace. Bishop Palace ng Diocese of Pasig. So nandyan siya ngayon. And then nagpalabas siya ng video at ang sabi niya, nag-invite siya ng mga youth na dumalo ng World Youth Day. And nung una, syempre, hindi ko pa alam kung sasama ako. Kasi una sa lahat, syempre, yung financial, di ba? And then yung work kasi magli-leave ka ng ilang araw for that. So, ang daming consideration na kailangan pag-isipan. And then, after mga 1 month, September kasi ang deadline. So, parang 1 week before the deadline, doon ako nagpasya na World Youth Day. So, actually, nag-send lang ako sa parish priest namin dito sa parokya kung na intention na mag-World Youth Day. And then, dalawa lang kami nagpasa kasi most ng youth namin din kasi ay mga college and high school. So, onti lang kaming mga
college graduate na. So, dalawa lang kami nagpasa and then una, dinaan muna sa PPC and then si PPC naman ay nagbigay ng recommendation letter sa parish priest and then after ng recommendation ng PPC, syempre inapprove ni parish priest and then si parish priest nagbigay siya ng recommendation to the bishop, Bishop Milo Hubert Vergara. So, ganun yung naging process namin dito sa parish. So, yun pala yun. Ang PPC pala ay Parish Pastoral Council. So, parang sila Yes, Parish Pastoral yung mga elders sa loob ng parokya. No? Tama, di ba? Yes. Yan. Yes. Tapos, ito, sunod na. Itong World Youth Day sa Lisbon ba yung first time mo na attenan mo? Yes. Actually, syempre, pinangarap ko rin mag-World Youth Day simula pa nung high school ako. Syempre, naririnig ko na yung Brazil, Madrid, Australia, ayan. And then yung recent na World Youth Day bago mag-Lisbon is yung Panama. So, medyo syempre, naging parang yun yung target mo kapag youth ka sa simbahan na makasali sa World Youth Day. So, syempre, international, di ba? And then, hindi ko naman din inaasahan na makakarating talaga ako sa Lisbon. Dasal lang talaga. So, nung sa Panama pa lang, pinag-iisipan ko din yung Panama. Kaso that time is, I think 2019 ba yun? Pinatay. Yes. Or mga ganun. So, fresh grad pa lang ako. So, parang hindi ko pa kaya yung gastos, diba? And then, naririnig ko yung mga story nila and ng mga kuya, ng mga ate na pumunta doon. And then, na-inspire ako. And then, ayun, sumali ako ng World Youth Day Lisbon this year. First time. So, for the Diocese of Pasig, ilan kayong delegate for the World Youth Day? Ang initial delegates, I think 32, 35. But then, syempre, maraming mga factor na nangyari during the process. So, ikwento ko na din yung process ng diocese. No? So, after ng recommendation ni parish priest, ipapasa mo yun kay organizing team ng Diocese of Pasig. So, this World Youth Day, first time ng Diocese of Pasig na maging isa, na mag-organize ng isang team. Kasi usually, ang Diocese of Pasig, sumasali yan lagi sa ACY, sa Archdiocesan Commission on Youth ng Archdiocese of Manila. So, first time nilang mag-organize ng team for World Youth Day. So, ang initial na nagpasa is 35. I think accepted pala. Marami nagpasa. So, siguro mga 50 or 40, ganun. Pero syempre, may process and then may mga natanggal din. So, papasa ka ng intention mo for World Youth Day and then yung recommendation from the parish priest. After nun, meron silang interview. So, nag-schedule ang Diocese of Pasig ng interview for all the delegates. Syempre, titignan nila yung background mo, kung kaya mo bang pumunta ng Lisbon, hindi ka ba magti-TNT doon, syempre. And then, background ba sa parish and as a youth. And then after the interview, nagbigay sila ng names kay Bishop ng mga accepted. And then after approve ni Bishop, doon nilabas yung accepted list. So ang tawag sa amin hindi pa delegate. Ang tawag sa amin ay World Youth Day accepted applicants. So accepted applicants para kami, hindi pa kami official delegates. Official delegates kami ng parish, yes, pero ng diocese hindi. Kasi ang tawag sa amin accepted applicants. Kasi bakit? Marami kasing factor before ka pumunta ng World Youth Day, di ba? So, kailangan mo ng bank account and everything, and then yung visa. Ang pinaka-importante doon yung visa. So, out of 35, naging 25 na lang kami. So, parang 10 yata and more, mga ganun, 10 yung natanggal sa amin. Naging official delegates lang kami nung lumabas na yung visa application. So, sa visa application naman, marami ding pinasa yun na yung mga sinabi ko, bank account, proof of ties in the Philippines, proof na nag-work ka or nag-aaral ka dito sa Philippines kung student ka, and then recommendation from CBCP. So, kumuha pa kami ng recommendation sa CBCP Commission on Youth yata yun. Hindi ko masyadong kung anong itawag. Pero yun, kailangan mo din yun. And then, kapag nakakuha ka na sa CBCP ng recommendation, dun ka pala mag-a-apply for visa. And then, after ng visa, pag na-approve ka na, ang tawag na sa'yo ay official delegates. So, during the process, simula nung bare months, December, until May, meron kaming tinatawag na
session. So sa session na yun, hinahanda kami ng mga accepted applicants para sa World Youth Day. Binibigyan nila kami ng background about World Youth Day, mga gagawin doon, spiritual recollection, retreat, para handa kami sa World Youth Day. So yun yung naging process sa diocese. So, itong dito sa application niyo, gaano siya katagal bago na-approve? Okay. Nung nag-apply ako, so kailangan syempre, actually makapal yung Papel visa application. Sobrang dami mong pagdadaanan. And then, syempre, kabado, dasal-dasal talaga. And then, sa visa application, alam ko, Thursday ako nag-apply or Wednesday. Oo. Wala na kaming interview kasi ang feeling ko, wala kaming interview kasi alam na ng embassy. Oo, alam na ng embassy na may event sa Portugal at yun yung gagawin namin. Ang embassy na nag-cater sa amin ay embassy ng Greece. Greece embassy. Kasi ang alam ko, walang embassy ng Portugal dito na sa Pilipinas. Yes, walang nag-a-approve dito na visa. So dumaan kami sa Greece Embassy. And then si Greece Embassy, hindi na kami interview, nagpasa lang kami ng document. So sa pagpasa mo ng document, kailangan syempre complete. Kung may makita silang kulang, ipapasa mo yun. Kapag sa second time na nagpasa ka na kulang pa rin or may parang hindi tugma doon sa mga documents mo, doon ka ma-deny. Oo. Deny. So yun, may mga na-deny sa amin. So parang Wednesday, Thursday yon, and then by Monday, mabilis lang eh. By Monday, meron na akong visa. Dumating na yung visa. So ito na, nung dumating na kayo ng Lisbon, how was the experience? Sobrang blessed. Kasi una sa lahat, first time ko rin lumabas ng bansa. And sobrang excited akong pumunta sa ibang bansa. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Pero syempre, magdasal tayo kay Lord. Napatnubayan tayo. And then yung paglapag, sobrang saya kasi syempre, ligtas din yung biyahe. Medyo kinakabahan kasi ako dun sa biyahe kasi medyo matagal, di ba? Syempre, may maririnig kang balita, may mga nag-crash yun. So yun, medyo kabado ako nung pumunta. And then nung paglapag na, medyo yun, sobrang blessed talaga na nakapunta ka dun sa Lisbon. And paglapag namin, hindi pa actually World Youth Day proper. So, nag-days in the diocese pa kami. Doon kami naka-start na nakakilala ng ibang mga ibang bansa. And then, nag-sharing kami ng story. So, yun yung story ng paglapag. So, kumusta yung naging experience nyo throughout the World Youth Day sa Lisbon? Ayun. Mixed emotion. Medyo malungkot kasi hindi mo kasama yung pamilya mo, syempre. And then, iba yung oras dito, iba oras doon. So, gabi dito, hapon doon, parang gano'n. And then, nung unang week, days in the diocese kami. So, pinaranas sa amin yung mga foster parent and yung iba napunta sa bahay ng mga madre, katulad ko, napunta ako sa bahay ng mga madre. May iba kaming kasama napunta sa foster parent. Yung ibang delegate sa ibang bansa, alam ko, Poland yata yun. Napunta naman sila dun sa parish. Dun sila natulog sa parang function hall ng parish. Masaya dun days in the diocese kasi syempre nag-sharing kayo ng culture. So meron kami tinatawag na cultural presentation tuwing gabi. So sumayaw din kami, no? Syempre pinakita natin yung Filipino spirit natin. And then, sila din, mga nag-perform ng mga dance nila and sobrang nakakatuwa na buhay yung simbahan sa mga kabataan. And then, after ng days in the diocese, so 1 week yon, doon na pumasok yung World Youth Day proper. So, sa World Youth Day proper, nag-start kami opening mass. So, hindi pa si Pope kasi August 1 yung opening mass. And then, August 2, I think dumating si Pope, no? Medyo nagpahinga pa siya. Hindi namin siya nakita masyado noon kasi pumunta siya sa Nunciatur, pumunta siya sa president ng Portugal. And then after nun, August 3, yun na yung may parang mass with Pope Francis. So, sobrang blessed kami kasi nakita namin si Pope Francis doon kahit malayuan. And may iba sa amin nakakita ng sobrang lapit. Yung hindi namin masyadong nakita si Pope sa mga video na lang. And then, pinaka doon, yung mga message niya na tuwing homily niya. Ang theme kasi ng World Youth Day is Mary arose and went with haste. So,
the Gospel of Luke. Yun yung time na nalaman niya na buntis siya. And then, despite sa kalagayan niya, na imbis na isipin na lang niya na alagaan yung sarili niya, magpahinga na lang kasi buntis siya. Hindi. Pero ang ginawa niya, pumunta siya sa kasi niya, kay Elizabeth. So doon nag-center yung mga homily ni Pope. And then, meron din kaming part na catechism. So, hindi lang naman puro mass yun. Syempre, may mga catechism din kami. Sa catechism naman, nakita namin si Cardinal Tagle. So, si Cardinal Tagle, ang point naman ng homily naman is mercy. Mercy na ipinakita ni Maria. Ayun. And then, after ng mga catechism, after ng mga encounter, yung last mass, meron pa pala kaming vigil. So, sa vigil naman with Pope Francis, dun medyo naiyak ako kasi nung nagdasal na kasi nilabas yung Blessed Sacrament. And then, makikita mo dun talaga na talagang prayerful yung mga kabataan. Kasi nung in-expose yung Blessed Sacrament, total silence. Wala talaga nagsasalita. Buong field, ang laki-laki ng field na yon. Tapos, as in silence talaga. Nung nag-start yung exposition of the Blessed Sacrament, lahat nakaluhod, lahat talagang with reverence dun sa Blessed Sacrament. Dun ako naiyak na parang, hindi lang pala puro, parang masayahin yung mga kabataan, mga maloko, ganun. Talagang prayerful din sila. Kami, syempre. And then talagang buhay pa ang simbahan. Kasi may mga nagsasabi, patayin na daw yung simbahan sa Europe kasi marami daw mga nagsasarang simbahan. Which is true, may mga napuntahan kaming simbahan, congregation ng mga sarado ang simbahan dahil daw wala na daw kabataan na pumapasok. So puro matatanda na daw kasi yung mga madre. So ang ginawa, kinulose nila yung simbahan. Pero hindi ako naniniwala na patay pa rin patay na yung simbahan sa Europe. I think umonte pero buhay pa rin kasi talagang pinaramdam ng kabataan yung pagmamahal nila sa Diyos at sa simbahan during the exposition of the Blessed Sacrament. And then after ng exposition of the Blessed Sacrament, doon na kami nag-camp. Camping na yung nangyari kasi umaga, kinabukasan, yun na yung closing mass ni Pope. So closing mass ni Pope naman, as much as possible, umikot siya dun sa buong field, pero syempre, hindi naman lahat napuntahan. Katulad sa amin, yung pwesto namin dinadaanan kasi may mga portal dun sa gilid. So, maraming taong nakaharang. So, dinadaanan lang niya kapag mga maluluwag yung daan. Then, sa closing mass, dun kami pinaalalahanan ni Pope, syempre, ng mga message na nag-center pa rin yun sa team, yung Mary arose and went with haste. Tapos, pinaalalahanan din niya kami na despite sa mga problema ng kabataan, maraming problema, depression, anxiety, pamilya, persecution, manalig pa rin sa Diyos at laging magdasal and courage. Take courage. Laging yung pinasabi niya sa amin during closing mass and everything. Hindi man namin siya naiintindihan. Actually, hindi talaga namin intindihan kasi I think nag-e-Espanyol siya kasi yun ang mother tongue niya. Pero sa mass, syempre may mga part doon ng English, yung pagbasa may English. Pero yung homily niya, binasa na lang namin online. Kasi I think sa Panama, gumamit sila ng radio. Tapos sa radio daw, sa cellphone. May mga translators, interpreters. May translator. Oo. Ang nangyari sa Portugal, wala kaming ganon. Walang radio na nilabas para sa mga translation. So, after ng mass namin, tinignan yung homily sa Vatican News or sa mga EWTN, sa mga Catholic website. Doon namin binasa yung message niya. And, syempre, at the end of the closing mass niya, dun niya na sinabi kung saan yung next World Youth Day, which is sa Korea. Actually, akala ko nung una, sa Rome, kasi sinabi niya una, Rome. Ang narinig ko Roma. Yun pala, yung nasa Rome is yung sa 2025. Holy Year. Yes, Holy Year. Anong tawag doon? Jubilee Year. So, may tinatawag kasing Jubilee Year sa simbahan every 5 years. So, Holy Year of the Jubilee Year of the Youth yata ang tawag. 2025 sa Rome. And then, dun din niya sinabi yung sa 2027, which is yung South Korea. So, medyo halata na namin na South Korea yung next World Youth Day kasi sila yung may pinakamalaking flag
So basically, syempre, yun yung pinakita nila sa Mm. sa stadium dun sa pinaka-podium ni Pope. So Oo. alata na namin na South Korea kasi marami din sila, no? And Ang masaya ano nga lang dyan kasi eh, syempre malapit. ang ano nga dyan nung binabasa ko sa Twitter yung mga updates on the World Youth Day. May mga lumalabas Yes. na from different Catholic news sites na Seoul ang mag-host ng World Youth Day. So, hindi pa nagko-closing mass, may mga balita ng ganun lumalabas. So, yes, even sa amin sa Lisbon, naririnig na namin yung ibang pare na talagang Seoul, South Korea ang next kasi successful din yung pag-host nila ng Asian Youth Day 9 years ago, 2011 yata, 2012 yun. O di ko alam, basta yun. Or 2014, parang ganun. So, ang sabi nila, successful daw kasi yung parang naging host country ng Asian Youth Day that time, which is South Korea. And then, kaya naman nila. And medyo matagal na din kasi na hindi nag-World Youth Day sa Asia. oo. So, tayo pa lang yung una. Yes, tayo ang una at huli. Una at huli. So, pangalawang Asian country ang South Korea to host World Youth Day. So medyo matagal na, kaya talagang nilagay nila sa Asia yung World Youth Day. Which is maganda kasi medyo malapit sa atin. Mas for sure, sasamantalay na ng mga airline companies na magbabasa na ng plane tickets, diba? Feeling ko nga maraming kabataang Pinoy ang pupunta doon kasi malapit ang South Korea. Tsaka syempre, ang dami mga K-pop fans dito. Syempre gusto nilang patayin yun. Pero sana, syempre, mag-focus sila sa World Youth Day at hindi sa mga idol nila. Oo, sana nga. Ano rin ba, kuya? Napuntahan mo rin ba nakapunta ka rin ba ng Fatima? Yes. So after ng World Youth Day namin, no, yung ibang diocese umuwi na, ibang community umuwi na. Kami, Diocese of Pasig, medyo may tinatawag kaming post-World Youth Day. So sa Diocese of Pasig, pumunta kami ang una namin pinuntahan, Spain. Pumunta kami ng Madrid, Zaragoza, Toledo, sa Our Lady of del Pilar. Ano pa ba mga pinuntahan namin sa Spain? Yun, Marian Shrine, yung Our Lady of del Pilar, napakagandang simbahan, napakalaki. Next na pinuntahan namin yung France. So sa France, pumunta kami ng Lucca, tama ba? Italy? Lucca, France. France pa yun. Basta, pumunta kami kay Saint Gemma. Hindi ko siya kilala actually. Nung nandun lang kami, tsaka ko lang siya nakilala. So, a mystical nun from the Passionist congregation, no? Passionist of Jesus, ang tawag. And then, after ng France, hindi kami, ang tawag sa amin is pilgrim. Hindi kami tourist. So, Nag-pilgrimage na. Nag-pilgrimage, yes. Nag-pilgrimage sa Spain, Italy. And then, syempre, after ng France, pumunta kami ng Italy. Pumunta kami ng Assisi, doon namin nakita yung katawan ni Saint Clare of Assisi. And then yung tomb ni Saint Francis of Assisi. Sa tomb ni Saint Francis of Assisi, hindi mo makikita yung katawan. Ano lang siya, parang block siya. Poste. Malaking poste. Bibingan daw pala yun ni Saint Francis. Nasa loob yun yung bibingan niya. Malaking poste. Tapos may maharang. Doon ka lang pwede mag-pray. Then, after nung Assisi, bababa ka lang onte, nandun yung katawan ni Blessed Carlo Acutis. Talagang nagdasal ako doon kasi si Blessed Carlo Acutis ay usually taga-UK siya. Tapos, ang katawan niya ay nasa Assisi, Italy. Pinaka tumatak na ginawa niya yung website ng mga miracle, Eucharistic miracle sa buong mundo. And syempre, yung mga Marian pilgrimage site din sa buong mundo. Naging close sa akin or nagdasal talaga ako kay Blessed Carlo Acutis kasi alam ko patron siya ng mga IT. So ako kasi IT, computer programmers. IT kasi ako, yun ang course ko sa PUP, and then ang work ko ngayon software engineer. So ayan, it's time to pray for him, to him pala. And then after kay Blessed Carlo Acutis, naglibot na kami sa Italy. Pumunta kami sa Vatican, so sa Rome. So sa Rome, pumunta kami sa 4 major basilica. Nakita namin yung St. John the Lateran, St. Peter Basilica, St. Paul outside the wall. Outside the wall kasi ang Vatican City is parang intramuros. So may wall siya. So outside the wall, nandun yung simbahan ng St. Paul. And then yung St. Mary Major. So
napakaganda kasi St. Mary Major, napuntahan namin siya during Assumption Day. So holiday yun sa Rome, sa buong Roma. At hindi lang namin abutan si Pope, pero nung umaga daw pala, pumunta si Pope Francis doon at nagdasal siya doon sa image ng Populus. Hindi ko maalala kung basta parang ganun. Parang yung Mary protector of Rome, people of Rome. Yun. Mm-hmm. Yun ang alam kong English translation. Hindi ko maalala yung Italian ano na. And then, syempre sa Vatican, sa St. Peter's Basilica, pumunta kami doon, napakalaki. As in, titingala ka ng diretso sa sobrang laki nung taas ng pisa mo. Nagmisa kami doon sa baba. So, sa baba, sa crypt, nakalibing doon yung mga Santo Papa. Gilid noon, may mga maliliit na chapel na pwede kayong mag-private mass. Hindi lang kami nagpa-private mass noon kasi may naririnig din ako ibang language na nagmimisa. So, basically, may katabi kami. So, yun. Napaka-bless kasi, and syempre, pangilabot kasi syempre yung St. Peter's Basilica ang pinaka parang sentro ng ating pananampalatayang Katoliko, ang Vatican. So mapuntahan mo yon, napaka once in a lifetime, napakaganda experience for all of us, hindi lang sa amin, syempre sa mga kabataang Katoliko din. And doon na namin din iniwan yung mga prayer intention na binigay sa amin ng mga taong tumulong sa amin, nagpa-prayer intention, nagbigay kasi kami ng Google form sa social media, and then nagsagot yung mga tao doon, and yung iba nag-message sa akin, and then yun, ilagay namin yun doon sa prayer intention box na lagi nilang ipinagdarasal. So ito, siguro ito panghuli na lang. Ito, yung message mo na lang din. Siguro na yun, nabanggit mo na rin yung mga takeaways mo nung World Youth Day. And aside from that, are you also looking forward na sumama ulit for the World Youth Day Souls? Yes. Sige, ang nasasabi ko lang sa mga kabataan na gustong sumama sa next World Youth Day sa South Korea, huwag tumigil mangarap at magdasal. Siyempre, kung yung pangarap mo, siyempre kailangan mong kumilos. Kung may inspirasyon ka or may pangarap ka, gagawin mo yun eh. Kasi dream mo yun, pumunta sa World Youth Day. So, gagawa ka ng paraan para makapunta doon. So, meron tayong, 2020, 4 years. So, may 4 na taon kang maghanda para sa World Youth Day, South Korea. At sa paghahanda na yun, kailangan mo ng panalangin. Kasi maraming times sa akin na akala ko bibitaw na kasi may mga may schedule of payment kasi sa diocese eh. So parang every month maghuhulog ka. May times na hindi kami nakakapagkulog kasi hindi pa buo yung pera namin. Pero dasal lang kami ng dasal. And then eventually bigla na lang may magdo-donate sa amin. Merong bibili ng maraming image, yung fundraising namin sa amin. May bibili ng t-shirt. Ganon si Lord. Kung will niya. Sabi ko nga yun ang lagi kong dasal, Lord. Kung will mo kaming makapunta doon sa World Youth Day, please tulungan mo kaming mag-fundraising. And bigla na lang talagang unexpectedly na may biglang tutulong sa inyo, may bibigay, magdo-donate ng napakalaking pera. Magulat ka na lang talaga sa biyaya ng Diyos. At syempre, yung experience namin sa World Youth Day, hindi lang namin sasarilihin yun. Syempre, ipamamahagi din namin sa mga kabataan. Hindi lang sa parokya, sa diocese din, hindi lang sa diocese, pero yung mga kabataan na nakita mo everyday. So, yun yung target namin. May inspire din sila na magsimba or mag-serve sa simbahan. So, yun. So, ayun. And with that, Kuya, maraming salamat na pinaunlakan mo ang aking imbitasyon. I hope naka-inspire din ako sa mga kabataan. Ngayon naman ay dahil katatapos nating ma-interview si Kuya Mark. Ngayon naman, meron pa tayo sa pang-guest na currently ay nasa labas pa ng bansa after niya mag-World Youth Day, and he is doing a pilgrimage at the moment. Papapasukin natin ngayon sa ating Zoom si Kuya Mike Pascual from the Agustinian of the Assumption. Hello Kuya, welcome sa ating kwentuhan. Ayan. Hello. And ito po. Medyo So, may ubo. Ito, anyways Kuya, simulan natin. Paano po kayo nag-start na maging active sa service sa parokya? Paano po yung storya po ninyo? Sige, yung storya ko, nag-start ako high school na sa taga Muntinlupa sa Barangay Gupang sa San Nicolas. Though I was invited to be a altar server by that time, and continuously tuloy-tuloy siya up until now as an altar server. Then I become an
Master of Ceremonies in our parish, and now going to the as a lay minister or extraordinary for Holy Mystery of Communion. So yun, yun yung istorya ko. Parang rin, from 10 years or more, I'm serving at our parish. Ito, Kuya, first time nyo po bang mapili for the as delegate ng World Youth Day in Lisbon? Or meron na kayong nauna pa mga World Youth Day na kayo mismo ay delegate? Yes, this is my first time. Oh, so parang same lang din pala kay ni Kuya Mark. So, ano yung naging proseso nitong pagpili sa inyo bilang delegate ng inyong diocese o ng congregation po ninyo for the World Youth Day? Actually, I was not the first na mapili bilang delegate sa Augustinian of the Assumption. Parang ang senaryo, this year lang din ako nasabihan. Well, I'm willing to say yes pa rin naman talaga. Kahit late or kahit last minute ako sabihan. Kasi this is a one-time opportunity for me na I'm on the stage of young adult. Yes, hindi pa naman ako married. Kaya yan, na-invite din ako for this World Youth Day. And though kahit last minute siya, it's a great opportunity na tinanggap ko. So, is it the same? Kasi may nakwento sa akin si Kuya Mark kanina na parang they have to submit their names sa parish nila, then they will submit, tapos parang may lalabas na recommendation from their parish pastoral council bago nila aprobahan ng parish priest and then iakyat sa bishop. May ganun din bang proseso sa congregation ninyo? I think yes, meron sa congregation with our, kasi I was invited by our brother Romel Bautista. He's one of the brother na staying here sa France. Then brother Romel is one of my friends in the Philippines and also a founder of our choir in the parish. So yan, ganun yung series, yung scenario ng pag-invite sa akin. Yan. Parang tinap niya lang ako na did you want to join the World Youth Day? I go, yes, sure. Why not, diba? Then, yun nga, yung name ko, sinubmit niya through his, sa head nila. Then, yun nga, until na ma-approve din ng kasi parang nagbabari din sila sa age. Though, yun, acceptable pa rin naman yung age natin. May mga inasikaso pa rin ba kayo? Nag-conduct rin ba kayo ng fundraising activity para do sa travel expenses na gagamitin ninyo for this World Youth Day? Kasi nakwento rin ni Kuya Mark sa akin na aside from donations, nag-conduct pa sila ng fundraising para magkaroon sila ng pamasahe going to Lisbon and to be part of the World Youth Day. Meron din bang ganon na kayong ginawa for that? Actually, yes. May ni-required sa amin a certain amount just to be na sumama na para yun nga, kasi to gather din yung expenses namin dito. And yun nga, hindi naman siya compare with Mark. Hindi siya ganun kalaki. And kasi nga, this is the community that parang help each other. Yes, nag-conduct kami ng yun, parang drive. We sell tote bags through different parishes dun sa close to our Muntinlupa to the diocese na parang certain parishes. Then ayun din yung mga brothers na kasama namin dito sa Philippines, sila rin yung tumulong sa amin na magbenta. Then to us some parishes in QC na mag-gather din ng donation. So, kumusta naman yung inyo pong naging experience going to Lisbon? How was the atmosphere going there? Well, yun, yung pag-alis natin sa Pilipinas, medyo mahaba kasi yung naging travel. So, parang 10 hours going to may layover kasi kami, 10 hours going to Jeddah, then layover sa Jeddah ng 5 hours, then 5 hours again going to Paris. Then kasi dito kami sa community nag-i-stay sa Augustinian of the Assumption sa province of Paris. So, ang scenario niya, nakakapagod yung biyahe.
Pero yeah, well, excited lahat ng delegates from the Philippines ng Agustinian of the Assumption. Kaya parang anong nangyari, fulfilling lang din yung naging worth it ba yung naging pagpunta. So, bale ilan po kayo do sa congregation po ninyo na delegate for World Youth Day? From Manila, 4 kami. Then, there's some delegates sa Bigos, which is 3 naman sila. Accompanied by a priest, which is Father J. And yung sa amin naman, we are accompanied by the brothers, which is parang going to diaconate by this time, si Brother Joseph. Sila yung parang anong nangyari, 9 kami na pumunta dito, nasama-sama. Nung nakalapag na po kayo ng Lisbon, how is it? Well, actually, going to Lisbon, though we have this pre-GMG pa eh. Parang pre-World Youth Day in Spain o in Alicante sa Elche. Well, by that time, masasabi natin nakakapagod on our body kasi travel ka ng travel, punta ka doon, punta ka dito. And ayan, going to Lisbon, sobrang excited. At paglapag namin doon, sobra kami na-amaze, not because of the place, but because of the youth which is gathered doon sa Lisbon. Ang dami, sobrang overwhelming yung dami ng mga youth na parang ito pala yung youth na Catholics na yung parang yung fire nila sa puso parang andyan pa rin even though kagagaling lang din natin sa pandemic na lahat nasa bahay lang, lahat nasa lang, parang ganun, parang napaka-overwhelming ng feelings. And ito, throughout the celebration itong World Youth Day, ano yung mga takeaways ninyo from the event? And also, meron din po ba kayong naging opportunity o nagkaroon kayo ng pagkakataon na makita si Pope Francis ng malapitan? Yes, malapitan wala, pero during his arrival, we were there. Siguro masasabi ko lang ang takeaways ko is to put more to share the what I've experienced doon sa this event ng World Youth Day. And also not only this event kasi yung the World Youth Day itself kasi parang it's more likely you're giving parang binigyan ka ng mission. You're given a mission to put it out to sa kung saan ka man mapupunta. And ayun nga, this is not for me to stay just for myself. Yun nga sabi ko nga kay Mark, diba? I'm more than willing to share sa inyo or sa mga makakapakinig nito. And the experience was so amazing na I can share it na kung mahaba lang yung oras natin, I can put it one by one slides. Pwede naman. Kaso medyo I'm still here sa Paris. Siguro by that time pwede kong i-share sa inyo kung nandiyan man ako sa Philippines. And siguro take away ko lang na sa event na to, even though na you will not understand yung mga sasabihin or yung language kasi yung barrier kasi natin yan pagdating dito kasi they did not some of them are not speaking English. So lang yung feelings na kahit hindi mo alam yung sinasabi nila, that nararamdaman mo that you're in communion with the Lord. Yun yung pinaka-importante na kahit na yes, you are tired, you're enjoying, but you all know that you're in communion with the Lord. Nakapunta rin po ba kayo ng Fatima Yes, nakapunta rin ako ng Fatima and the experience was amazing. Yun nga, parang ang dami pinuntahan. Pero what can I share to you is bukod sa Fatima, we went to Lourdes. Sa Lourdes, doon kami as Assumption Community, doon kami tumulong sa mga may sakit for 5 days. I think yung mga pumunta dun sa ospital, kami yung nagtulak, kami yung naghila para lang makapag-mass sila every day. And yung experience niya na parang, yes, I'm tired already kasi nga ang dami ng pinuntahan, ang dami ng travels na parang flight dito, flight doon. Pero yun nga, what we bring is yung our yes to Mary, like
yung pag-yes niya sa ating Diyos na dalhin si Jesus sa tao. So, yun yung ginawa din namin na maging si Jesus sa mga may sakit during that time. And ito siguro, are you also excited for the upcoming World Youth Day naman sa Seoul? Yeah. Yes. Excited ako by that time. Pero yun nga, sabi ko nga, if I will given a chance to join again, I will. And kasi hindi ko rin masabi I'm already 26, turning 27 this year. Baka possible niyan, probably. Hindi ko naman pinangunahan ang plano ni Lord. Pero kung saan man tayo dalhin ni Lord, well, I will go. Siguro ito na lang panghuli. Ano yung message ninyo sa mga kabataan na nagnanais na sumali or maging delegate o nag-aspire na maging delegado for the World Youth Day? Especially this time, sa South Korea gagawin itong susunod na World Youth Day. Yes, oo nga yung mga youth kasi natin yan, well, parang most of them are fans of the K-pop. some Korean idols. Yes. Pero ito lang yung masasabi ko. Prepare for the 2027 Korean World Youth Day. Not just physically. Discern everything. Kasi hindi natin mararamdaman ng Diyos if we were just going there for the place and for your idols. Kasi hindi fulfilling yung feelings or hindi worth it kung we were just going to World Youth Day for an experience lang. Kailangan yung puso natin ay laging handa at yung puso ng bawat isa ay nakasentro sa Diyos. Kasi yun nga, lagi namin kinakamusta rin yung sarili namin na parang ano ba yung naging fulfillment ko by heart during this World Youth Day and our apostolate in Lourdes. Kasi sayang din naman yung pag-uwi ko kung I will not share it to everyone. Gaya sa mangyayari sa Korea, yun lang. If you're aspiring to go to Korea for World Youth Day, prepare your heart, not your things, but syempre, andun na rin yung mga gamit, pero your heart, yun yung pinaka-importante. Nabanggit ni Kuya Mark sa akin na may mga diocese din na nagsagawa pa ng post-World Youth Day. And yung sa kanila naman ay nagpunta sila sa Spain, sa France at saka sa Rome. Sa congregation nyo rin po ba? Mayroon din po bang kayong mga post-World Youth Day activities na isinasagawa? And given na nasa Paris kayo ngayon. Yeah, meron. Yun nga, after the World Youth Day, parang we have 2 days here in Paris just to do a pilgrimage sa iba't ibang parishes dito. We went to Sacré-Cœur, Sacred Heart, and Our Lady of Victories. More on our pilgrimage, more on to show us yung naging kwento ng Augustinian of the Assumption, kung paano sila nagsimula. Then afterwards, yung nababanggit ko nga kanina pa is yung which is our apostolate is yung sa Lourdes. Parang ayun na lang. After that, eto na. Pauwi na kami. Pabalik na ulit. And with that, ayun, Kuya, marami pong salamat sa pagpapa-unlock po ninyo ng aking imbitasyon na ma-interview, makapanayam kayo for this episode ng ating kwentuhan. And with that, maraming pong salamat. Thank you rin. And with that, dito po nagtatapos ang ating kwentuhan. Maaari nyo pong pakinggan itong buong episode ng ating kwentuhan dito sa Kwentuhang Random the Podcast, dito lang sa Spotify, Radio Public, Google Podcast, Pocket Cast at Play FM.